nakita natin guys, itong mga shocking revelation na to, shocking news na to, this is about deception, no? So, ayan guys, kaya parang medyo nagimbal yung inyong relationship, mga kapigsi, no? Ito yung shocking news. Papansin nyo, parang may kidlat siya. So, ito talaga yung matinding pagsubok dun sa relasyon nyo mga kapigsi, because your person is doing something behind your back. Ibig sabihin, hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, ano ang nararamdaman niya sa'yo. So, ano ang nararamdaman sa inyo ng person nyo mga kapixie. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video doon sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapixie. So, unahin natin to guys. Tingnan natin yung mga energy surrounding your situation mga kapixie. So, meron tayong shock energy, meron tayong clock energy, and meron din tayong love energy mga kapixie. So, eto guys, meron kayong shocking news, pwedeng meron kayong shocking news, shocking revelation na balitaan tungkol dun sa person mo, tungkol dun sa relasyon nyo na parang nagkaroon, parang shocking, nakakagulantang. Guys, sometimes, most of the time, pagdating sa relationship, mga negative news to, no? Kaya nga kayo nagugulantang, nasya-shock, mga kapiksi. Mga revelasyon, ganyan, mga lihim sometimes na nabubunyag na pwedeng makapagpabago ng takbo ng relasyon nyo ng inyong person. But, at the same time, dahil dito sa shocking news na to, parang kailangan nyo ng time. Pwedeng time apart from each other or pwedeng time to heal yung relationship. Pero with this energy, hindi natin nakikita na maghihiwalay kayo because parang susubukin lang yung relasyon nyo mga kapiksi kung gaano kayo kahanda na magpatawad, handa na tanggapin, handa na kalimutan, no? And mag-display ng unconditional love sa isa't isa. Pwede na itong shocking news na to is imbis na makasira sa inyo, lalo pang mas maging matatag yung relasyon. Sometimes ganon, hindi lahat ng problema sa relasyon nauuwi sa hiwalayan. May mga relasyon na napaglalampasan nila yung mga worst case scenario na pwedeng pagdaanan sa isang relasyon. And nandun yung acceptance, nandun yung forgiveness, nandun yung healing sa isa't isa, nag-i-stretch, nag-a-adjust, nag-a-adapt, ganyan. And nauuwi sa mas malalim pa na type of relationship. So, for some of you, pwedeng ganun yung nangyayari sa inyo na imbis na maghiwalay kayo ng person mo, dahil dun sa mga negative na nangyari or negative na balita or what, magiging daan pa yon mga kapiksi para mas lalong lumalim yung connection nyo and lalong mapaibig nyo yung isa't isa. So, it doesn't mean na hindi kayo masasaktan, kaya nga merong healing mga kapiksi, pero you choose, no? You choose to stay, you choose to love the person despite ng mga negative na nangyayari sa relationship nyo. So, in short, it's a choice, which is, choice naman talaga yon mga kapiksi, no? It's our choice whether magmukmuk tayo or i-resolve natin, di ba? Kasi there's no guarantee. Let's say, for example, makipaghiwalay ka dyan sa person mo and pumasok ka sa ulit sa isang relationship. There's no guarantee na sa next relationship mo, masaya ka na at hindi ka na iiyak ulit, di ba? Wala namang ganong klaseng garantiya. So, kaya there are people na they choose na ipaglaban. Na total, namuhunan na ako dito sa person na to, itutuloy ko na. Kasi, ganun din naman, di ba? So, yun yung katwiran ng iba. Mga kapiksi. Okay? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Dito naman guys, tingnan naman natin yung mga emosyon na nakapaloob sa inyong sitwasyon. Ayan, merong resentful. Syempre,
ganyan naman talaga guys kapag may shocking na balita, 'di ba? Kapag na-shock ka sa balita, syempre magagalit ka, ganyan. And dumanas din kayo, pwedeng dumadanas din kayo dito sa stage na desperate, no? Desperate, parang very needy dun sa person. Ibig sabihin nito guys, hindi makabitaw, no? Hindi makabitaw. I'm not sensing desperate na parang desperado na ma-save yung relationship, but just, alam mo yan, holding on to the relationship, mga kapiksi. Okay? Kumbaga, habang nakahawak pa, habang hindi pa binibitawan, bibigyan pa ng chance, no? And yung iba sa inyo, you feel encouraged guys, no, dahil nga nagkakaroon na ng healing yung iba sa inyo, so parang na-encourage kayo na, o sige, paglaban natin, try pa natin, one more chance, diba? Ano ba naman yung forever? Ano ba naman yung forever tayong magdusa? Ano ba naman yung forever tayong mag-away, diba? At least magkasama. So, may mga ganong peg. Pero, yeah, whatever, kahit ano pa yan, ang nakikita natin dito is, may mga away, pero you still choose to be with the person. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin itong mga nararamdaman sa inyo ng person nyo guys. Shuffle ko to, habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so yeah, sabay-sabay tayo magpayaman guys. Ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan mga kapiksi. And meron tayong promo ngayong May. Pwede kayo mamili kung gusto nyo ng 1 free pampaswerte subliminal, o kaya naman 200 pesos na discount mga kapiksi. So, until May 30 yan guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na specific na gusto nyo i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Leo guys, kayo ay represent ng Queen of Wands. Ito yung ating feelings energy. By the way guys, magkakaroon pala tayo ng another course, paano mawala ang third party and magkaroon ng harmonious na relationship. Coming soon yan this May. So, abangan nyo na lang yung announcement. Para yan sa mga person na may mga third party sa kanilang relasyon. Okay, so nakita natin guys, itong mga shocking revelation na to, shocking news na to, this is about deception, no? So, ayan guys, kaya parang medyo nagimbal yung inyong relationship, mga kapiksi, no? Ito yung shocking news. Papansin nyo, parang may kidlat siya. So, ito talaga yung matinding pagsubok dun sa relasyon nyo mga kapiksi, because your person is doing something behind your back. Ibig sabihin, tinatraitor ka ng person mo, niloloko niya. Meron siya mga sikreto na tinatago sa inyo mga kapiksi, kung ano man yung sikreto na yan. Pwedeng third party sa ano guys, I'm sensing sa workplace, katrabaho, ganyan. Madalas naman yun. Parang no-brainer na yan. I mean, kalat na. I mean, uso, no? I mean, di ba? Usually, kung sino yung kasamaan sa trabaho yung nagiging third party, kasi sila yung magkasama araw-araw, nagkikita sila, ganyan. So, parang for some, normal na magka-developan, pero dapat hindi nila-normalize yung mga ganon, lalo na yung mga pumapatol sa mga may jowa na. Ang tawag doon, common sense. Kung matino ka, alam mo na may person na yung nilalandi mo, 'di ba? Dapat hindi ka na papatol. Anyway,
So, yun yung nakikita natin na reason kung bakit may mga shocking news kayo, yung third party, mga kapingsi. Pero nakita natin na mabigat yung loob ng person mo sa ginawa niya. So, itong person mo, guys, gumawa siya ng kasalanan na hindi niya mapanindigan, okay? Hindi niya mapanindigan ito kasi guilty ang peg ng person mo. Siya yung gumawa ng kasalanan pero siya yung hindi mapakali. So, in short, kinakain siya or inuusig siya ng kanyang konsensya, mga kapingsi. And yung person mo, guys, doon niya, after nitong away nyo, or siguro nag-away na kayo dahil dun sa third party, doon niya na-realize na hindi niya ikaw kayang ipagpalit doon sa third party, and ikaw pa rin yung pipiliin nitong person mo. Masaya pa rin sa'yo yung person mo, kumbaga. And ikaw pa rin yung pinipili niya or pangarap niya na makasama. Pero alam niya, super shameful, super, ibig sabihin, sobrang nahihiya siya talaga dun sa ginawa niyang panloloko. So, maswerte ka kasi nahihiya siya. Meron kasing iba na gumawa na sila pero hindi pa sila nahihiya. Sila pa yung makapalang mukha. Pero in your case, sila yung nahihiya sa inyo. So, tama lang naman yun, mga kapiksi. Pero ito din, guys, yung energy ng healing. May mga conflict pa kayo, guys. Kasi parang feeling ko, nandun pa kayo sa stage na kahit na sabihin nyo na nag-usap na kayo, okay, pinatawad nyo na, tanggap nyo na, pero may mga conflict kayo kasi hindi mawala sa isip nyo, no? And mahirap talaga yun, guys, kapag na-experience nyo. Syempre mahirap na magtiwala, 'di ba? Kasi nagawa na eh. Paano kung gawin ulit? Lalo na kung sa workplace, 'di ba? Imagine mo araw-araw sila nagkikita. Hindi malayong nagsisikreto pa rin. So, yeah, depende sa sitwasyon, mga kapisi. Pero ang alam natin dito is yung person gusto niya ng another chance para itama yung mga pagkakamali niya na nagawa sa inyo. So, and syempre, nandun yung kailangan talaga, guys, yan ng healing and acceptance. Depende sa inyo, guys, kung tatanggapin nyo pa. Syempre, relasyon nyo yan. Pero mas maganda kung patawarin nyo para hindi mabigat sa kalooban nyo. Kasi kayo yung mag-suffer pag hindi nyo pinatawad yung person. In the first place, hindi nyo naman kasalanan. So, bakit kayo mag-suffer, diba? Okay. So, yeah. Comment down below, Leo, if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa mga messages. Ito yung ating mga relationship subliminals, guys. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.